Mapagpalang araw sa lahat! Ako si Teacher Fressie. At ako si Teacher Crisel. Kumusta naman kayo? Natatandaan niyo pa ba ang mga lessons at discussion na nakaraang linggo? Sigurado ako na ang mga natututunan ninyong mga aral ay ini-a-apply nyo rin. At sa panibagong linggo, ay mayroon tayong bagong matututunan. Handa na ba kayo na malaman at marinig kung ano ang ating lesson para sa araw na ito? Ngunit bago ang lahat, pangunahan muna natin ito sa isang panalangin. Iyuko natin ang ating mga ulo at ipikit natin ang ating mga mata. Lord, maraming salamat po sa araw na ito na pinagkaloob niyo po sa bawat bata na nanonood ngayon. Salamat po na patuloy po kaming ginagabayan at inilalayo sa kapahamakan at disgrasya. Naway patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala, pagkalinisin mo po ang aming puso't isipan. Gabayin niyo po ang aming discussion ngayong araw na marami pong matutunan ang mga bata. Ito na po aming panalangin sa Panginoon na Jesus. Amen. Ihanda nyo na ang inyong mga Bible, lapis at papel upang masimulan na natin ang ating pag-aaralan. Lesson 21, ang muling pagkikita. Ito ay matatagpuan sa Genesis chapter 45, verse 3 hanggang chapter 46, verse 30 at chapter 49, verses 1 hanggang 28. Takot na takot ang mga kapatid ni Jose nang malaman nila kung sino siya. Pero sinabi sa kanila ni Jose, "Huwag kayong mag-alala at huwag na ninyong sisihin ang sarili ninyo dahil ipinagbili niyo ako rito. Ang Diyos ang talagang nagpadala sa akin dito ng una sa inyo para magligtas ng mga buhay. 2 taon pa lang ito ng tagutom. 5 taon pang walang aanihin. Ipinadala ako rito ng Diyos para maligtas kayo at ang inyong mga inapo. Ginawa niya akong pinakamataas na opisyal ng hari at gobernador ng buong Ehipto. Dali, umuwi kayo sa ating ama at ibalita niyo sa kanya ang tungkol sa akin. Dalhin niyo siya rito. Dito na kayo tumirang lahat sa lugar ng Goset, kung saan maaalagaan ko kayo. Ayokong magutom ang sinuman sa inyo." Niyakap ni Jose ang kapatid niyang si Benjamin, kapwa sila umiiyak habang magkayakap. Niyakap rin niya isa-isa ang kanyang mga kapatid. Nakarating sa palasyo ang balita na dumating ang mga kapatid ni Jose. Natuwa ang faraon at ang kanyang mga opisyal nang marinig nila ito. Sinabihan ng faraon si Jose na dalhin ang buong pamilya ng kanyang ama sa Ehipto. Ibibigay ko sa kanila ang pinakamahusay na lupain sa Ehipto at magiging masagana ang pamumuhay nila. Kaya bumalik nga ang mga kapatid ni Jose sa Kanaan. Binigyan niya sila ng mga sasakyan at pagkain para sa biyahe. Nagpadala rin siya para sa kanyang ama ng 10 asnong nakakarga ng pinakamaiinam na produkto ng Ehipto at 10 asnong may kargang trigo, tinapay at iba pang pagkain para mabaon sa paglalakbay. Pagdating ng magkakapatid, sinabi nila sa kanilang ama, "Buhay pa po si Jose, siya ang tagapamahala ng buong Ehipto." Natigilan si Israel. Hindi siya makapaniwala na totoo ang narinig niya. Pero nang ikwento sa kanya ng mga anak ang lahat ng sinabi sa kanila ni Jose at nang makita niya ang mga sasakyan na ipinadala ni Jose para dalhin siya sa Ehipto, nakabawi siya sa pagkabigla. Buhay pa ang anak ko. Kailangan puntahan ko siya bago ako mamatay. Dinala ng pamilya ni Israel ang lahat ng kanilang ari-arian. Pero bago nila lisanin ang Kanaan, nagtungo muna sila sa Beersheba, saan ay nag-alay si Israel ng mga handog sa Diyos. Ang gabing iyon,
Kinausap ng Diyos si Israel sa pamamagitan ng isang pangitain. Ang sabi ng Diyos, Huwag kang matakot na pumunta sa Ehipto. Gagawin kong malaking bansa ang iyong mga inapo roon. Sasamahan kita sa Ehipto at ibabalik ko rin ang iyong lahi sa lupain ito. Makakapiling mo si Jose sa oras ng iyong kamatayan. kaya si Israel at ang kanyang mga anak, mga manugang at mga apo ay nagtungo sa Ehipto. Nang magkita silang muli, niyakap ni Jose ang kanyang ama at napaiyak siya ng matagal. Sabi ni Israel, "Handa akong mamatay dahil nakita na kita at nalaman kong buhay ka pa." Ang mga inapo ni Israel ay nakilala bilang mga Israelita. Tinawag din silang mga Hebreo. Maraming taon silang tumira sa Gosen, sa lupain ng Ehipto. Yumaman sila at nagkaroon ng maraming mga anak. Ang bawat anak na lalaki ng Israel ay nagkaroon ng maraming inapo na bumuo ng tribo, kaya ang mga Israelita ay may 12 tribo. Bago mamatay si Israel, tinawag niya ang kanyang mga anak at sinabi niya sa kanila ang mangyayari sa kani-kanilang tribo balang araw. Ipinakita ito sa kanya ng Diyos. Sinabi ni Israel sa mga anak niya na paghaharian sila ng tribo ni Juda. Magiging mga hari ang mga inapo ni Juda, at sa maharlikang tribong ito magmumula ang pinakadakilang hari sa lahat, ang batang ipinangako ng Diyos. Dito nagtatapos ang kwento ng ating aralin para sa araw na ito. At ngayon ay dumako tayo sa discussion guide. Unang tanong, paano nagawang patawarin ni Jose ang kanyang mga kapatid gayong napakasama ng ginawa nila sa kanya? Pangalawa, ano ang pinangako ng Diyos kay Israel bago lumisan ang pamilya niya sa Kanaan? Pangatlo, ano ang natutunan natin tungkol sa Diyos? Basahin ang Roma chapter 8 verse 28. Ano ang sinasabi nito tungkol sa Diyos? Panghuli, ano ang natutunan natin tungkol sa batang ipinangako ng Diyos? Memory verse. Kapag kayo'y mananalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ipatawad din naman sa inyo ng inyong amang nasa langit ang inyong pagkakasala. Marcos chapter 11 verse 25. Tandaan, kapag pinatatawad tayo ng Diyos sa mga mali nating ginawa, nais niyang patawarin din natin ang iba. Ang totoo, hindi natin maaaring tanggapin ang pagpapatawad ng Diyos kung galit tayo sa iba. Kapag hindi natin napatawad o ayaw nating patawarin ang taong nakasakit sa atin, parang isinasara natin ang buong pagkatao natin. Ikinukulong natin ang ating sarili ng malayo sa iba at hindi natin matanggap ang mga dakilang kaloob ng Diyos, kabilang na ang pagpapatawad niya. Para kapag pinakawalan natin ang ating galit at sakit ng kalooban at pinatawad ang iba, katulad ng ginawa ni Jose, binubuksan natin ang ating sarili para tanggapin ang kapatawaran ng Diyos at ang lahat ng iba niyang pagpapala. At bilang pagtatapos sa ating lesson, tayo ay sabay-sabay na manalangin. Iuko natin ating mga ulo at ipikit natin ang ating mga mata. Panginoon, maraming salamat po muli sa paggabay mo sa amin sa lesson na ito.
Panginoon na ang mga natutunan ng mga batang ito ay kanilang maitanim at may tatak sa kanilang puso at isipan upang maibahagi rin nila sa kanilang kapwa. Panginoon, tulungan mo po ang mga batang ito na magpatawad sa kanilang kapwa kung mayroon mang nakagawa sa kanila ng mali. Patuloy mo po silang gabayan at ingatan. Gayon na rin po ang kanilang mga magulang kasama sa bahay. Ilayo mo po ang bawat isa sa kanila sa anumang uri ng sakit at kapahamakan. At patuloy silang manalangin at tumulog sa iyo. Salamat sa kanilang mga buhay at patuloy mo silang gabayan araw-araw. Ito lamang po ang aming nagkakaisang panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Hanggang sa muli, paalam!